talaga siya at gaano siya ka-complicated. Sige. Tapos pipakita ko yung actual complicated niya. Kung bakit. Kung gusto niyo pa siyang ituloy, tuloy talaga. So, ayan. E-commerce bookkeeping essential. Yan. Language. So, sa e-commerce, di ba, marami tayong naririnig is, sa atin naman, ano na yan nung pandemic pa, nag-boom na yan, Lazada, Shopify, what else? Actually, 2015, nagtatrabaho na ako sa isang e-commerce business. Hindi ko rin alam na magbo-boom siya. Pero that time, nag-close yung company namin kasi hindi pa ganun kauso ang e-commerce. Yung mga nagdi-deliver ng flowers, kami yung nagpo-post sa Ayala. Tapos may mga gift cards. So, nalugi kami kasi hindi nga siya ganun nag-boom. Nag-boom na lang siya lalo ng pandemic. Yon. Tapos, if you know Steven C., so siya yung may-ari ng Great Deals. Isa na rin sa nagbo-boom na e-commerce. But, to give you an idea, again, si e-commerce, isa siya sa niche na tingin ko pinaka-complicated. Kapag newbie ka, I don't encourage na pasukin mo to unless malakas ang loob mo. Pero, I'll give you lang ng idea bakit siya complicated. Kasi kasing complicated siya ng manufacturing company. So, naging madali sa akin si e-commerce kasi 10 years kong hinawakan ng manufacturing company. So, halos same lang sila ng chart of account, the way siya i-record, tapos inventory. So, maraming factors. Hindi siya katulad ng ibang business na very straightforward. So, ayan. May sinasabi daw, B2B, B2C, consumer to consumer. So, ayan. So, isa dun sa sinasabi, pag meron kayong interview or any client na masasala mo e-commerce, ang tanongin nyo agad, anong marketplace mo? Diba? So, marketplace yan si Amazon. Ayan, familiar ba kayo kay Walmart? Kay eBay. Way back 2020, eBay. Wala pa yan. Sina Etsy ngayon sumisikat na Wayfair, tsaka, ayan. Tapos iba Shopify. Naririnig nyo na ba? Dalawa lang naman ang kilala talaga ngayon si Amazon tsaka Shopify. Pero syempre si Amazon ang pinakanamapayagpag, di ba? Alam nyo naman. So, mamaya makikita nyo rin yung actual po tong client ko na website ha. Papakita ko sa inyo para mabigyan kayo ng idea gaano siya kalaki market din. Tsaka ang laki din ng matututunan nyo pag naaral nyo siya. So, sabi daw dito, bukod si marketplace, dapat during interview, familiarize kayo dun sa mga word kung saan yung payment gateway. Kumbaga sa atin, payment gateway, di ba, GCash, sa kanila PayPal, Stripe, yan, Klarna, Affirm, ShopPay, Afterpay. So, maraming payment gateway silang ginagamit. Ibig sabihin, doon binabayaran ni Amazon or ni Shopify yung weekly payout. Ay, hindi. Week payout. It's either si Amazon 2 weeks. Si Shopify, iba din. Minsan 1 week o 2 weeks din siya. Depende. Pero si Amazon, sure yun, 2 weeks talaga lagi. So, yan yung mga common terms or terminologies na kailangan yung maalala. Ibibigay ko din tong format na to sa inyo. Alam ko nandun na yan sa Drive. Ayan. So, when you say e-commerce, of course, may mga seller, di ba, online seller. Sino ba yung naging online seller before? Ako naging online seller din ako. So, isa pa yan sa nakaka-relate ako kasi nga online seller din ako. So, kaya kong magbenta ng Korean product. Yan. Nahilig na ako mamigay na ayuda, guys. 2018 pa, pinamimigay kong freebies. Alam nyo kaano, mask, saka put mask. Minsan, mas mahal pa yung freebies ko kaysa dun sa binili ng product. Bibili lang ng lip tint o pangkilay. Pero ang freebies niya is face mask. So, box na face mask yung, mask yung pinamimigay ko noon. As in, grabe, as in, nakaisang sasakyan talaga. Puro ganun na. As iba-iba ang flavor. Anyway, so, ayan. So, balik. Ayos na ako, ayan. So, ayan, ito yung sinasabi ko, si e-commerce is sobrang complex. Bakit? Kasi, yung bookkeeping niya, hindi kagaya ng ibang business. So, example na lang tayo yung mga consulting company or coaching. So, or ako, agency owner na lang. Basic na basic yung bookkeeping ng agency owner. Kasi, services lang kami. Example ko na sa totoong buhay. Normally, pag meron kami isang kliyente, magsisend lang ako ng invoice galing sa QuickBooks. Isisend ko na yon tapos marireceive niya, you have to pay gantong amount. Tapos, babayaran ni client yon straightforward kung magkano nasa invoice. And then, marireceive ko, minsan sa PayPal, minsan sa Wise.
O, ang tanong, syempre sa PayPal, minsan pag na-receive ko kanya, example, 500 yung bibil ko, nare-receive ko naman siya in peso, $500, pero deducted na yung fee. Iba pa yung deduction kapag nilipat mo yung PayPal papunta sa local bank. So, based on my experience, ang nakakaltas sa PayPal, mga 2,000 to 3,000 per per sending ng PayPal. So, imagine kung 5 beses nagbibigay si 4 na beses sa isang kasi may weekly client kami. So, every week siya nagbabayad. So, pag tinimes mo yung 3,000 times 4, ilan yon? So, doon ko na-realize, sabi ko, palit tayo ng payment gateway client. So, nag-wise na kami. Kasi doon napunta, di ba? Tubo na nga lang, napunta pa doon. But anyway, ganun siya. Very straightforward yung basic bookkeeping sa ibang businesses. Unlike pag e-commerce, imagine nyo na lang guys, bumili kayo ng anong binili nyo lately? Yung totoo, headset, damit, kandila, o chargeable battery, or ano. Diba, everyday, ang daming customers ni e-commerce, ni Amazon. As in, pagmulat ng mata mo, ang dami na agad client. Tapos wala pa siyang invoice. Unlike for others sa normal, kailangan may invoice. Doon wala. Kasi nga, diba sa TikTok lang, click lang, add to cart, darating lang yung product. So, isa rin yan sa, kung gusto niyo tulungan yung mga e-commerce sa Pilipinas, ayan yung pain points. Sabi mo, paano mo i-record ngayon yung mga customer mo? And dami, araw-araw yan. So, di ba? Plus the BIR pa. So, ibang usapan yan. Pero, as to context, ganyan siya ka-complicated. At ang dami niyang apps na integrated ulit, mamaya makikita niyo sa Amazon. Kadaming binabayaran kung ano-ano. Okay? Ako rin nahihilo na. Ayan. So, isa pang complex sa e-commerce, even naman sa hindi e-commerce, let's say na rin sa manufacturing company, is yung timing difference. So, lately, di ba, anong cut-off na ngayon? Yan, oo, yung pampabeauty yan. Oo. Ayan. So, timing difference. So, for example na lang, ito, November 3. So, sa e-commerce, may bumili ng October, nag-place ng order. Pero mabilis lang naman sa e-commerce. Pero, di ba, tumawid na ng isang buwan, nag-iba na agad bumili ka ng product nung October, pero nabenta mo siya nung November. So, yan. Tapos, integration din. So, integration when it comes to inventory management. Separate siya. Actually, yung client ko sa Amazon, isa yan sa isang project ko. Sabi niya, inupuan ko, anong gusto mo? Delete mo na lahat ng QuickBooks o stay mo siya? Sabi ko, bigyan mo ako ng pagkakataong makita mo na lahat bago ako mag-decide kung i-delete ko. Pero ang stand ko, huwag nating i-delete. Kasi marami ng laman. September na eh. Tapos may mga na-encode na. Reconciliation na lang kailangan dyan. So, pero yung client, gusto niya talaga stand niya, delete mo na lahat. Sabi ko, ayoko. So, hindi ko pa dinidelete. Pakikita ko kung bakit ayoko i-delete din. Ang dami ng laman, sayang. And then yun nga, integration na inventory. Napakadugo ng inventory ni e-commerce. I'll give you an example sa client ko. Amazon, meron siyang warehouse sa US 4. Florida, Miami. Tapos, bibili pa siya ng warehouse sa US. So, meron ding FBA. Tapos, diba, yata. FBA. Tama? Parang dropshipping lang siya. May dalawang klase. May sarili kang warehouse. Pwede namang ulitin ko. For example, bibili ako ng supplier kunyari Selena, supplier siya. Bibili ako kay Selena, dadaling ko yung product sa warehouse namin sa Florida. From Florida, papunta sa Amazon. Meron namang option na from the supplier, diretso na kay Amazon. So, ganun siya kalala. So, ganun kadugo yung inventory nun. So, yun yung isang pinaka-pain points. Kaya nga nag-hire ngayon ng isang team ng accounting. Ako yung nagli-lead kasi yun yung talagang kailangan gawa ng solusyon. Wala siyang nakikitang maayos na statement. So, mamaya pakita ko rin yung actual na rin. Total, hindi naman tayo iba. Kayo lang naman. Yung actual balance sheet, kung paano ko nasabi na hindi ang gulo niya kasi ang laki ng inventory. And then, of course, the sales tax, which is sabi naman niya, pag US, may iba daw humahawak ng tax. Pero,
tinanong ko na yon. Sabi ko, paano yung tax mo dito? US to eh. Siguro ayaw niya muna isipin, pero isa yan sa tinanong ko. Pero merong tinatawag, di ba, na Nexus. Tapos may Avara na pang-tax software para sa e-com. Ayan. So siguro sa mga newbies, medyo overwhelming yung mga terms. Pero yan yung mga masasalamuhan nyo. And then of course, payment processor and then PayPal, Stripe, whatever. So yan yung ikot-ikot. And mind nyo guys, etong file na to, way back 2021 pa, ito yung nagpa-close sa isang client na ang salary ko is $1,700. Flexi. Etong presentation na to. Kaya ako to pinamimigay kasi lalo doon sa mga nag-enroll sa mag-enroll ng e-commerce. Ito yung pinitch ko sa kanila kung gaano kailangan mo ng isang bookkeeper kasi complex siya. So, ganun siya katindi. So, after ko ma-present, after ng interview, sabi ko, bibigyan kita ng copy ng slide and then pe-present ko. Tapos bumalik siya, ayun, i-hire na daw niya ako. So, ang laking tulong nitong slide na to, kaya tinago ko talaga. Ayan. So, ayan, online sales and QuickBooks Online. Sabihin niyo kung medyo mabilis ako And then later on, kung may questions. So, ayan, ang kailangan yung i-reconcile, of course, sales, income returns. Sa sample lang ko din kayo mamaya nung yung nilagay ko dun sa chart of account ng Shopify. Iba din. So, yan yung mga chart of account na makakasalumuhan. Hindi siya special chart of account siya kasi nga e-commerce. Sa normal na business, hindi ganyan ka-complicated yung mga chart of account. And then deposit, merong Amazon payment, Shopify again. And then, may location pa din. Timing of amount received. Tapos may mga fees involved. Yung kagaya ng kwento ko kanina, di ba? Natanggap mo, hindi na siya buo, net pay na siya. So, kailangan mo pa rin i-record yung mga extra charges, bank charges, PayPal charges, para tulad nun, ako, pinakita ko talaga kung gaano kalaki yung na-charge sa akin. So, sinabi ko doon sa client, can we move to Wise? Kasi walang natira sa amin. So, pumayag siya. So, yun yung mga decision na kapag hindi nyo nakita kung how much yung charges, hindi nyo mabibigyan si client ng other inputs saan siya makakatipid. So, pwede kayong magpalipat ng payment gateways or diretso na lang sa bangko para maliit. Yan. Yan yung mga other tips ko. So, ayan. Ito mga link lang naman yan. Yung mga other integration. Madami. Pero ang kilala dito si A2X, di ba? Pag naririnig nyo. Yung iba, hindi ako familiar. Pero yung iba, paano isa ba? May nakalimutan ako isa. Pero si A2X talaga yung pinaka in demand. Hindi ko pa sure kung isasama ko to sa Amazon kung gagamitin ko namin. Kasi kailangan ko munang gumagawa ng paraan na if kayang mano-manong ma-record yung sales papunta sa QuickBooks. Try namin. Kasi mahal din si A2X. Try lang naman. Ayan. So, QuickBooks Online. So, yan yung summarize lang. So, no kapag detailed transaction in QBO, hindi mabe-breakdown. So, dito, yun nga, kailangan talaga naka-breakdown ng fees and deduction. As in, ang haba ng Excel sheet kapag e-commerce and reconciliation of accounts for amounts received. Tapos ito, yan yung amount map to correct accounts in QBO. Dapat tama yung pagka-mapping mo ng accounts. Kasi para accurate yung report mo sa financial report saka sa balance sheet din. Yan. So, pag may interview kayo kay client, alam nyo ang magic word, clearing account. When we say clearing account, para siyang suspense or temporary account na ino-hold siya para ma-close yung payment. Sa mamaya, may papakita rin ako sa inyo, yung net proceed ng Amazon, naka-close siya sa Amazon clearing account. Hindi siya agad dinidiretso sa debit bank, hindi agad. Didebit mo siya sa Amazon clearing para makita mo talaga muna kung siya yung kabangga. So, isa yan sa isang madugong. Pag hindi ka, yung mga business owners, din naman nila alam yun eh. So, kaya kapag sinasabi mo yung importance ng having a clearing account, tapos naiintindihan mo yung concept, matatanggap ka pag e-commerce bookkeeper. Kasi nga, yung language mo, yung complex ng e-commerce bookkeeping, nakukuha mo yung logic behind. Kaya nga sila nag-hire kasi, ang gulong-gulo, di ko naiintindihan, ikaw na dyan, mag-hire na ako ng bookkeeper.
siya na bahala mag-isip for me. So, yun yung isang edge nyo kapag nakuha nyo to. Yan. Ay, Maya, sige na, ay, ano ko tong questions mo. Ayan. E-commerce clearing account. So, timing difference yan nga when sales is made, when payment is received. So, ang hirap, isa pa to sa project ko, kailangan ko i-reconcile yung Amazon sales sa amount. Pero hindi siya talaga magmamatch from the sales tsaka dun sa payout kasi nga, ang bilis ng sequence ng mga ordering. Tapos, hindi ko matrack from the order ng Amazon, sino siya doon sa inventory sa warehouse. Yan yung pinapa-automate namin ngayon. Sabi ko doon sa client, pag ito na-automate natin, pwede na nating ibenta yung system kasi nagawa natin. Kasi hirap na hirap lahat ng e-commerce dyan. So, yun yung challenging pero isa sa project. So, mga 6 months project, meron kaming taga-Globe na nagagawa na IT para i-automate from pagkabili, from the inventory, dapat ma-out siya. Nung na-out siya sa inventory, sino siya doon sa sales sa Amazon? Para makita mo kung profitable yung product na yon. So, yan. Yun. So, yun yung nagpa-winner sa akin dun sa client kasi yun yung isang sinabi ko sa kanya. Paano mo nakitang kumikita ka? Hindi niya alam. So, yun. Kaya tayo na-hire. Ganyan yun. So, ayan. Ito yung sample ng clearing account from the sales ng Shopify. Diba, alam niya, kung 500, tapos, may deduction pa si Amazon doon. Kung 500 yung nabenta, may mga fees pa si Amazon. So, net pa din yun. Tapos, yung net na yan, pupunta sa PayPal. So, pagdating sa PayPal, ililipat mo yung PayPal sa bangko mo, for example, BDO, may another charges pa din. So, pagdating sa'yo, net na yan ng fees. So, yun yung dapat, again, isa sa pain points ng lahat ng e-commerce, sabihin mo yung net proceeds tsaka mga fees involved need to reconcile. Yun. Etong process na yan, pwede nyo i-screenshot, isa puso nyo sa dibdib nyo kung ano yung process. Pero I think nakukuha nyo naman. Parang lang kayo nagpa-Gcash, di ba? Gcash, nag-send, nabawasan ka ng 15 pesos, ang mahal. 15 sa bangko, 15 pesos ba? Tama, 10 pesos. Minsan 20. So, ganon. Tapos pag natanggap mo, kulang na. Diba? Pag depende pa, pag nagpa-Gcash siya sa 7-Eleven. Yes po, nasa slide po yan, sis. Ayan, ito yung kaninang ginawa ko dun sa kaninang umaga. Kasi nakaka-hire ko lang ng Thursday. So, hindi ko agad ginawa yung pinapautos na sabi, gumawa ka ng consolidated ng 5 store. Tapos, hindi nga nila alam di ba? Kahit CEO siya ng, taga-Brazil siya, CEO, tsaka yung operations manager, kinakausap ako, sabi niya, yun ang problema namin, profitability. 4 yung store, consolidate mo yon. Tapos gusto niya agad isabit ko kahapon. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, pag-iisipan ko muna paano gagawin kong atake. Pero, ito yung ginawa ko kanina. As in, ito yung in-apply ko. Kasi wala silang QuickBooks So, minano-mano ko siya in Excel. So, again, kung hindi solid yung foundation mo sa basic bookkeeping, ay, sabi ko, sasabog ang brain cells nyo. Pero, again, magandang practice ang manufacturing tsaka e-commerce kasi magiging mani-mani lang sa inyo yung ibang bookkeeping kapag na-master nyo yung mga ganitong ka-complicated na mga account. So, ayan, may mga payment clearing account, PayPal. So, kailangan mong i-specific kang gumawa ng chart of account para sa kanya. Kung walang pakialam si client kung anong gusto mong gawin sa chart of account kasi hindi naman siya ang gagamit. At ma-appreciate niya yan later on kapag lumipat na kami sa QuickBooks, gaano ka-importante itong mga clearing account tsaka yung mga pinagagawa akong chart of account. Sa ngayon, hindi niya maintindihan. Soon. Ayan. So, again, let me know kung mabilis ako Pero again, yan nga, si e-commerce is for inventory and cost of goods sold. Inventory, bakit importante sa isang e-commerce o manufacturing inventory? Sige nga, mag-question and answer tayo. Bakit kaya importante ang inventory sa isang manufacturing business or any business na may inventory? Bakit kailangan talaga nila natatrack? Anyone can answer. May recitation, kala nyo Sino kaya makakasagot? Well, ano lang, hula lang. Bakit kaya, guys? Para malaman, paano mabenta? Part of cost of goods sold. Sige, keep it coming. Tingnan natin.
Kasi pag ito sinabi nyo rin sa client, ma-hire kayo niyan. Para ma-feel, parang hindi ko pa nakikita yung sagot. Sige, Siret. Kasi guys, saan siya nasan sa balance sheet, saan siya? Under. Asset, di ba? Asset meaning any of the asset is cash. Pera yan. Tama ba? Tama? Diba? Cash in bank, inventory, tsaka ano yung mga nandun? Accounts receivable. Anything na nasa asset is kailangan yung matrack. Kasi once na sinabi mo, client, kailangan natin matrack yung inventory. Alam mo kung bakit? Meaning, kapag marami ka inventory dyan, meaning natutulog yung pera mo, dapat na ilalabas natin yan, client. Ganun mo siya ipipitch sa interview. Tama ba? At type 1 kung naiintindihan po kung bakit wow na wow siya. So, ganyan nyo po siya ipipitch sa any client ng e-commerce. Ang tanong mo agad, do you have inventory management? Why I'm asking because, you know what? You have to track the inventory because it's cash. You can, di ba, maiikot mo yung pera mo, hindi ka makakagalaw. So, yan yung isang naging problem dati sa manufacturing company. Ang daming stocks, hindi natutulog yung pera. So, hindi mabenta. So, paano makapag-decide ka? Ano naman yung FIFO? Di ba may nasumagot kanina ng FIFO? First in, first out. Dapat kung sino yung unang binili, siya yung unang lalabas. Kasi baka mas spoiling yung iba. Depende. Tapos, kaya napaka-critical ng inventory sa manufacturing tsaka e-commerce. And of course, the cost of goods sold. Sige nga, ano yung cost of goods sold? Nag-aral talaga taga-aral. Ayan. So, cost of goods sold, importante. Pag sinabi nyo rin yung cost of goods sold sa e-commerce, lahat ng e-commerce, guys, may cost of goods sold, ha? Kasi bago siya binili, may mga factors siyang kasama. I'll give you an example na lang dun sa last company ko nang bago ako mag-resign, 2019, bago mag-pandemic. Manufacturing siya ng buhok. Yung buhok ni Vice Ganda kami gumawa nun. Imagine nyo na lang kung magkano yung cost ng buhok ni Vice Ganda. Yung iba doon amin pa mga 6 o 8 yata binili niyang wig. Puro blondie. Kasi makapal yung buhok ni Vice Ganda. Ini-stylist na lang yun ni Ben. Yung kanyang stylist. Pero sa amin galing yun. So, imagine nyo na lang yung cost of goods sold nun. May kasamang materyales. May kasamang labor at overhead yan. Tama si Jeng. So, yan yung complicated na part ng e-commerce. Same din sa mga Amazon. Meron niyang materyales, may mga fees involved. Kaya siya, kailangan natatrack. And then, of course, di ba, sales less, cost of goods sold, total goods manufactured, di ba? Tapos, gross profit. After gross profit, nag-review lang ng Excel ng Antay, di ba? Maganda to. Tapos, gross profit less operation expense, di ba? Net income or loss. Mamaya makikita nyo ulit yung sample para mas maintindihan nyo yung gaano kalala ang e-commerce. Ayan. So, ito naman yan. Ito rin yun. So, kapag nababawasan yung tumataas yung inventory, pero dapat lalabas mo rin yung COGS niya. Laging may kasamang cost of goods sold kada isang item. Diba? So, basta imagine nyo lang mga nag-produce ng mga manufacturing, laging may cost of goods sold. Kaya meron ding mga niche na cost accounting. Yun na lang ang hindi ko na-touch. Pero kapag e-commerce bookkeeper ka, magiging cost accountant ka kasi kailangan mo i-track lahat. So, challenging in a way. So, yan. Yan. Sa components naman natin sa inventory for accounting purposes. So, ito yung sinasabi ko from the vendor kanina, kung di nyo ma-visualize. From the vendor, inventory, tapos ililipat, di ba? Transit, dadalhin sa warehouse o diretso sa Amazon. Then, magiging on-hand siya, pero dapat itong on-hand, mabenta rin siya. Diba? Tapos, bago pa siya mabenta, may part of cost of goods sold ulit. So, marami ulit siyang cycle hanggang maging sale siya. So, dun ulit papasok kapag nakukwento nyo kay client itong mga words na to. Tapos, how much is your margin per product? Or may kita ka ba dyan, client? How do you know may kita ka? So, hindi sila makakasagot kasi hindi rin nila matrack. Hindi nila alam ang way paano siya i-track. Okay, so, sabi dito, inventory best practices. No easy way to track inventory. Wala talaga. Ayan, avoid tracking inventory in items in QuickBooks. It's either kami, naka-manual pa kami, nasa C-table, parang air table siya.
Pero we're looking for another alternative. Willing naman mag-invest si client ng other inventory management para sa ano. Sino naman nakatry ng inventory sa QuickBooks? Hindi pa ako nakatry. Eh, hindi ko masuggest kay client. Although alam ko yung QBO Plus, may inventory tracking, pero parang madugo siya eh. So, hindi ko pa alam. So, ayan yung mga ibang factor. So, yan. Parang patapos naman na yung slide. Tapos question and answer tayo. Ayan. So, patapos naman na to halos. Ayan. So, accounting and reality, find the right fit. So, ito yung mga stages ng mga e-commerce na masasalamuhan nyo. So, syempre, again, yung mga pain points ni client, yan yung importante. So, kailangan nilang makuha, ito yung number sa gitna. Kasi nga pag e-commerce may tax din siya. And of course, the visibility of profit. So, kailangan mo talagang makita yung profitability kasi meron kaming isang supplier na siya lang daw yung nagdadala ng kita sa amin. Pero parang sabi ko, kung malaki naman yung cost, kahit ba siya yung nagdadala sa tingin mo, hindi pa rin natin masasabi hanggat wala tayong proof na pwede na tayong kumuha ng ibang supplier. So, yun yung mga role ng isang tinatawag nga, yun yung role ko magsasabi kung pwede na nating tanggalin, ano yung basis mo para tanggalin siya. So, yun yung mga hihingang advice sa inyo ni client later on. O kahit bookkeeper lang kayo, kahit hindi CFO role, basta mabigay mo yung pinaka pain points niya, you're good to go. Okay? Sige, mag-question muna tayo. May overwhelming ba sa newbies, guys? Nakaka-follow? Then I'll give you overview doon sa actual. Yan, kasi nga, sasabihin ko na lang siguro later on. Pero, alam to ni, anito yung isa kong anak kasi, Nes. Ang account kasi ni client, 12. So, isa yun sa kailangan din ng tulong ko kasi nga ganun siya ka-complicated. But eto, sige, bigyan ko kayo ng sample overview ng actual Amazon balance sheet na lang. Sige na nga. Sige na. Ito na rin pala. Ganun din naman yun. Eto. Ay, nasa kabila. Sorry, teka lang. Sa kabilang pala, screen. Eto. So, tingnan nyo yung desktop ko. Dito ito yung Amazon seller. Sinave ko na lahat ng mga favorites ko kasi ang dami. Ang dami-dami. Pero syempre, una muna Slack. Syempre, QuickBooks, email ko, yung C-table namin, saka yung Amazon Access ko, which is ito yon. So, syempre, kapag nag-interview kayo kay client, tanungin nyo kung ano yung gamit niya. Tsaka, huwag kayong papayag na hindi kayo bigyan ng access sa Amazon kasi nga, hindi nyo makukuha yung trabaho nyo kung hindi nyo makukuha yung access. So, eto na lang, sample. Every 2 weeks si Amazon nagbabayad. May isa lang akong sample ni pala itong 84. Itong 84,000 ba? Ito ba? Ano man ba ito? April? O, ito lang. Parang ito. Itong 88. May payout daw kami na 84,000 noong August. Tapos pakita ko sa inyo kung ano siya sa libro. Lumabas. Ang dami kong i-reconcile. Pero yun yung isa kong task. Kailangan ma-ensure ko na yung natanggap sa Amazon, natanggap sa bangko, gaano ka kasiguradong tama yun. Yan. So, ganun siya. So, sa libro ng QuickBooks, ganito siya lumalabas. Ito, pumasok dito sa account na to, tama, 84. Natanggap naman siya, wala nang problema, makikita ko yan sa bank statement. Pero, ang tanong is, paano siya nire-record sa books? Paano yung tamang way of recording sa actual QuickBooks? Hello? Yeah. The recording is you need to generate the Amazon in the statements. There are statements in Amazon that you can generate the per payout. So from there you can see the sales and then the
Amazon fees, which is inclusive of marketing, and there are also times that with advertising fees, something like that, and also rebates. Ayan. So, tama siya doon. Dito may kakapag-generate. Pero kasi itong JE na to, ginawa to ng previous bookkeeper. So, naputol kami hanggang dito. Pero, kahit alam ko ito ning ini-standard nilang JE. Pero, syempre, I have to verify pa din per transaction. So, kahit sinabi niya na na-receive ko yan, actually, itong 38 dito, hindi ko siya makita dito sa report niya. Kaya, possible, i-redo ko tong entry niya. Tama ba? Kasi dapat may kamatch yun eh. Kung nag-entry siya dito ng 38, dapat may kamatch siya sa Amazon. So, marami pang report dito, tama Sis Jen, na pwede kang makakuha. Amazon kasi meron yung Miss Yan na na reports talaga na nandun lahat yung details. Oo, yung Dito isa sa pa. all statements, you can see, and then you can see the per payouts. Ayan, eto siya. Yes. And then view the transactions, and then you can generate into Excel. And then from the Excel, you can segregate all the sales. And then, although this one Sis, is the sa inyo, anong upper gamit nyo? and, Anong gamit nyo? we're using zero program, so it's easier than QuickBooks for Books, me. diba? Ayan, oo. Isa pa yan Yes. sa concern din. Yung client ko din sabi niya baka zero nga daw. Pero ayoko muna siya i-delete kasi ang dami ng laman. So, ayan yung Amazon statement. So, dapat may access ka dyan. So, and then Yes, again sa dapat oo, hindi ka papayag na wala. Tapos marami pa silang app. Meron pa kaming Seller Legend. So, although bago ako, parang isa pa to sa pag may tinanong mo si Amazon. Pero malaki na kasi itong Amazon na to, 9 years na sila. So, meron din silang app ng Seller Legend. Dito nila pinopost yung mga item with tawag dito, yung profitability. Pero again, hindi ko na masyado share kasi overwhelming na sa inyo. Kasi ang kailangan lang natin maintindihan kung gaano ka-complicated at yung mga kailangan yung hingin kay client na mga access para makapag-start kayo. Aside from the bank statement, kasi pag mga simple na bookkeeping lang, bank statement, di ba turo ko yun sa mga nag-i-edit. Bank statement, Google Drive, and QuickBooks Access. So, this client, pag Amazon, hingin nyo lahat ng access. So, eto naman sa isang client sa Shopify. So, kakabigay lang sa akin. So, same lang din siya. May mga report kailangan mong manghingi ng access sa lahat. So, euro naman siya. So, dito, ganito rin yung reporting. Pwede rin detailed. May ginawa akong sample kanina na na-trace ko yung sales niya. Kanina lang. Teka lang, sana ito pa yon. So, itong 2554, hindi. Sample lang ako Daanan ko lang para kung gusto nyo pang tahakan yung mundong ito. Kasi may nagre-request na i-offer tong course na to. So, ibibigay ko. Pero yun nga, meron ako ibibigay na internship sa willing hawakan to. So, ayan. So, matrabaho kasi siya talaga, yung e-commerce. madugo talaga siya. As in, siya. Hindi lang po siya oras. pang walang background sa accounting. Mahirap po siya. Yun ang pinaka number one na dapat matutunan ng hindi accounting grad. Kasi hindi po siya simpleng bookkeeping. Oo, kasi nga, complex siya. So, nakita niyo na sa screen, 2254, hindi ko yata tapos, yan, 2254, di ba? Yung sales nung anong month yon. Tapos, nag-generate ako ng report kanina sa e-commerce, sa may Amazon, sa may Shopify, generate ko yung report na to. Pag tinotal mo naman yung sales, 2554 naman nga siya. Pero syempre, si client, ang alam lang ni client, kaya nag-hire nga siya is, tingnan niyo yung ginawa niyang Google Sheet. Hindi ako happy pa dito. Wala kaming QuickBooks eh. So, ang gagawin sa kanya is, sabi niya, ito lang yung Google Sheet nila. Pag tingnan niyo siya, pag inanalyze mo siya, yes, may sale, may cost of goods sold. Sabi ko, anong basis kaya niya dito ng cost of goods sold? Kasi tinype niya lang. Tama ba? Tinype niya lang to eh. Tapos ito, saan niya nakuha? Although makikita naman yan, pero tas ng Google, yun. So, nagbigay siya ng info naman. Pero kulang. Pero ang goal kasi dito, 4 yung store niya, i-consolidate ko daw into one report. So, gumawa ako ng
sample na mano-manong financial statement, kanina ko lang ginawa. Pero in-apply ko na yung inedit ko. Hindi niya na rin naman maintindihan yun eh. Kahit, alam mo yun, sabi niya kasi submit ko na. Sabi niya, i-consolidate mo. Hindi ko lang masabi, ganun kaya kadali mag-consolidate. Diba? Parang ganun lang mag-utos, diba? Pero inano ko naman, pakita ko lang kung ginawa ko siya kanina. Sample ko sa inyo kung eto. Pakita ko yung ginawa ko sa kanya na kinonsolidate ko naman. Pero syempre, sabi ko, kailangan natin yung mag-meeting kasi madami akong tanong. Hindi, ang dami pa siyang hindi nako-covered ako. So, isa yun sa, ano natin, kailangan natin ko ha. Ito. So, kaya nyo ba magmano-mano kung walang, ayun, importante din pala guys, yun nga, kailangan solid yung accounting nyo. Kasi kahit dapat walang software, kahit imano-mano nyo siya, kakayan. Sino kaya dito magmano-mano ng FS? Tapos i-consolidate pa. Magandang training, di ba? So, sige. Pakita ko yung sinample ko. Kanina lang, tanghali. Kasi wala pa ako sa... Minsan kasi mas mataas energy ko pag weekend eh. Tamad ako pag weekdays. Hindi ko alam. Baliktad ako eh. So, ayan. So, pinat lang naman niya to. Ito rin naman yung nasa books niya. Pero kasi, ang gusto kong paintindi sa kanya, marami pang expenses na kasama yan. Tapos itong cost of... Ito, yung kaninang pinakita ko, ginawan ko na siya ng sariling breakdown. So, wala naman siya eh. Diba? Tapos, dito sa chart of account, gumawa ko ng chart of account. Although madami to, pag nakita niya to, baka ma-overwhelm siya. Pero ito, standard na to sa e-commerce. Yung iba pwedeng magamit, pwedeng hindi. Tapos, pinilat ko na siya sa balance sheet dito. Yung mga tingin kong matatamaan na account na. Kasi hindi ko pa alam yung bangko niya eh. So, susunod na yan. Pero, importante, na-plot ko yung mga FS and then kinonsolidate ko na lang siyang into one. Apat yung store niya, baka madagdagan pa. So, yun naman yung hiningi niya. Gusto ko makakita ng FS, tapos gusto ko consolidated lahat ng report. Tinanong ko, anong software mo? Wala. So, kailangan mo mag-isip ng way para makuha mo yung gusto niya. Nakaka-follow? Pero, inisa-isa ko pa muna inayos ko muna yung chart of account. Para in case lumipat kami sa QuickBooks, madali ko na siyang itatranslate. Pero, importante, again, makuha mo na yung mga importanteng account na tatamaan sa Shopify, which is yung kanina pinakita ko. Yan, yung mga discounts, cost of goods sold. Ito lang. Tapos madami pa kasi siyang expenses for sure. Kaya pag nakita nyo, positive pa siya dito. Pero syempre, hindi yan positive for sure. May mga sahod pa dyan. So, yan naman si Shopify 4P. So, yan yung isang ma-encounter nyo kapag nag-e-commerce bookkeeper kayo. So, question. Sige, question na tayo. Ayan, gusto niyo pa ba mag-e-commerce? Gusto niyo ba magpaturo sa akin? Gusto niyo pa? Kaya pa? Parang ayaw na nila. Ayan. Gusto pa din? Sigurado kayo? Sigurado sila dyan. Ayan. So, yan yung mga masashare kong expectation nyo. So, kaya rin ako nag-share din ngayon kasi ito yung, alam din naman ng iba to, nosebleed. May tanong si Selena kanina eh. Yung sales tax, alam ko pwede siyang ma-set up sa QBO eh. Although dapat po-communicate to with the tax accountant. Diba? Kasi may nag-report na dun sa Amazon ng tax, tapos tayo din. Selena, pa-up naman. May tanong po. Pwede kayo mag-unmute ha. Yan. May tanong. May natutunan ba kahit papano? Kahit ang bilis ko magsalita? Meron naman? Nakuha? Oo. Oo, Jeng, kasi ako ang nangyari sa akin ngayon, pati yung back-end, inaaral ko kasi yung buong Excel, pag nakita nyo yung buong Excel namin, ang dami pa siyang back-end. Yun yung mas masarap maintindihan kasi kapag naintindi mo yung back-end, paano ka nag-arrive dun sa sa cost na yun, maganda. Ano sabi?
kung walang dito sa QBO, pwede naman siya. Pwedeng mayroong mga app na katulad ng A2X, minamap niya na from lahat ng sales from Amazon, imamap niya na, tapos ibabato niya kay QuickBooks na nakatama ng account. Yan. Nasa other side kasi, Jeng. Ako naman sa accounting side, pero meron na rin kaming ibang madami guys pag baka ma-overwhelm. Ito, sabi nga, kahit kami, ilang ba na ba? Isa't kalahati. Pero kasi ang trabaho ko kasi doon, although ako yung more on, ini-ensure ko na lahat ng team namin is, especially yung dalawang accounting, natatapos yung task, is to ensure lahat ng department is same ng goal. Hindi kami pwede watak-watak. Tama ba? Kasi kami yung babaksakan, ako yung babaksakan ng lahat ng report. So, ang dami kong kausap, ibang department, siguro mga 5 sila, mga head ng kada department nila. Sige, Selena, question. Basa, ito to. Si table. Mas madali siya. Ito kasi wala pa. Gusto kong isa-suggest si A2X, pero kasi wala pa kami dun sa moment of truth. Kasi nga, messy pa talaga yung books niya. So, kaya part-time lang ako dun kasi nga, ginagamay pa namin kung paano. Pero siyempre, ang goal sa akin is i-full-time. Which is gusto ko, malaki sahod So, binigay yung natin, happy rate Tapos in 1 year, binigay din yung happy rate. So, sila naman nagsabi. Pero syempre, ang dami pang tatrabahuhin. So, ayan, ito yung C-table. Ang daming umahawak nito sa inventory pa lang. So, dito pa lang sa inventory, imagine, dapat alam mo yung nasa likod kung paano siya binili. From the ASIN, from the SKU, yan. Kasi 3,000 items yung nasa Amazon namin. So, ang goal dyan, makita yung profitability per product. Imagine per product. Kung 3,000 per product yun. So, ganyan siya. So, isa yan sa kaya ko siya nagustuhan kasi ang laking ang saya niyang matutunan kasi nga kapag nagawa ko to parang feeling ko yun kaya ko na talagang makipagbakbakan sa lahat ng e-commerce kasi ako sa accounting side na ito ko gusto ko yung operations, di ba? Maganda yung operations, yung nasa likod pa. Yan. Pwede siya actually, yun nga yung didiscuss ko sa inyo kaya tinatanong kasi ito yung may nag-request sa amin, meron po bang e-commerce course? Kaya ko kayo tinatanong kung ilo-launch ko ba yung e-commerce course, meron ba kayong gusto? Kasi kasama sa mag-i-enroll sa akin, kailangan ko ng 20 intern. Bakit 20? Kasi nga, 12 bank accounts yun. So, isa pa lang yung nahawakan nandito si Nes, isa sa mga anak ko. Isa pa lang ang naggawa niya. Ano pa yon? Continue siya, di ba? Non-stop siya. Yan. Yan yung kaya ko kayo tinatanong. Ito pa yung isang ituturo ko bukod doon. Paggawa nito, guys. Ang dami kong gustong ngayon ko lang din kasi ito na-discover or tinuro sa akin nung pinaka-COO. Ako na rin ang gumagawa. So, marunong na ako may pivot, charot. Pivot, pinagbalaki. Kasi pag e-commerce ka, dapat magaling mag-pivot. Tama ba? Kailangan yung matutunan si pivot. Ayan, eto. Ito yung every week ko tong report. Bakit yun na lumalabas? Wait lang. Ito. Willing ba kayo? Kung sino? Kasi ngayon lang ulit ako kasi nga kaya ako tinatanong. Kasi gusto ko bukod sa may magi-intern is, ito na yung, kasi ito actual na to dati kasi pag nagtuturo ako, hindi actual di ba? Diba? Dati lang eme lang Dito, actual talaga siya. So, ito yung isa sa every week sinasubmit ko. Although nanggagaling tong report na to sa Seller Legend, yung pinakita ko. Tapos, nire-research ko siya. Tapos, nag-extract ito. From 1 week, every week nagsasend ng report. And then, tuturo ko siya paano ko siya mapivot para kapag tiningnan ni client. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isang supplier namin na dyan lang kami kumukuha. So, kapag inanalyze niya yan, ayan. So, ibig sabihin, ito yung mga gastos. Yan, yung mga profit margin, ROI. So, matutulungan mo si client magsabi na, client,
We have to look for others. Ito yung mga supplier namin. So, ganyan siya anong trabaho. Pero masaya siya. Yan. Masaya siya kasi ano na siya in a way high-end. Tama ba? Sabi kanina ni Zé, kung hindi mas solid yung background nyo is may hirapan. So, ayun lang. So, sino yung gusto? Kasi, yun. Sa out of, kailangan ko 20. Pero kung mag-enroll lang kayo, syempre tingin nyo sa ituturo ko, magkano yung worth yan? Internship plus actual hands-on sa QuickBooks. Wala, mag-ano si Annalisa. Sigurado ka, Annalisa. Hindi, kayo na lang tatanungin ko. Kasi kayo yung nagdo-date din. How much yung tingin yung, how much to? Sure ka? Magkano yung affordable sa inyo? 1K? 1K may kasama internship? Sa unang magto 20. Fair? Uy, 2K oh. Actually, 1 to siya. Pero sige, 1,000 kasi ang goal ko dito is makahawak kayo ng actual. Willing naman si client kasi nakita niya kung gaano kadami ang hahawakan ko. So, 1K siya. Sige, 1K. 1 to yung nilagay ko. 1K siya. Tapos, gagawa na lang tayo ng schedule kung sino yung hawak sa QuickBooks. Okay? Okay ba sa inyo yon? Sa first 20? Oo nga. Tapos kayo yung mga tumulong, walang problema. Hala siya, seryoso sila. Tapos, guys, ang gagawin natin dun sa internship is, may dalawa na Andiyan na si Nes. Si Nes natapos niya na. At least nakita niya na yung hand. Nes, nandito ka ba? Pa-unmute nga, anak. Kasi si Nes, sabi niya wala siyang actual experience sa QBO. Ngayon, pinahawak ko siya ng QuickBooks Online. Anong masasabi mo? Nasaan ka, anak? Kasi yun ang hinahanap niyo, di ba? Yun yung most risk. Ay, wala na siya si Nes. Ay, Nes, nasaan ka, anak? Pwede ka mag-unmute? Naka-mute ka na. Anyway, di ba yun yung gusto nyo? Tama ba ako, guys? Hindi kita naririnig. Naririnig niyo siya? Ako lang babingi? Anyway, siya nga yung may hawak. May natapos na siya hanggang, pero ang pinagawa ko pala sa kanya Excel kasi ayoko siya ma-overwhelm. Kasi bibigyan pa lang akong access sa lahat ng bank account. So dumadami na yung responsibilidad ko. Binigay na sa akin yung, bibigyan na ako ng access sa lahat ng credit card saka bangko para ma-download ko yung bank statement. Tama? Di ba yun naman talaga process? Once na-secure ko na yung bank, we can proceed sa bank reconciliation. Yun yung goal ko at yun ang ipapa-intern ko. Kahit tagi-isang buwan, 2 buwan, hawakan nyo yung libro, at least you have the actual experience of handling QuickBooks. Tama ba? Hindi yung trial, 'di ba? Boring, hindi totoo. 'Di ba? So yun yung goal ko sana. Okay ba kayo doon? O yan. So yun yung matutupad na yung pangarap nyo para magkaroon kayo ng client na masasabi nyo, nakahawak po ako ng actual QuickBooks. At gagawin natin siyang group 2 by 2, dalawa kayo. Para kayo nagtutulungan, tapos magkakaroon tayo ng isang group session. Isa-solve natin yung reconciliation sabay-sabay. Kasi kay Nes, ang pinagawa ko pa lang kay Nes is pinabukod ko sa Excel yung mga pumasok tsaka hindi. Pero, kailangan kasi, hindi pa kami pwede mag-delete kasi baka nasa ibang books. Take my money. Just give me my money. Ayan. Okay ba dyan? Sige. Kung okay kayo, sige. Actually, nakahanda naman to. Kaya lang gusto ko muna makita sa inyo kung gaano kayo, kung paano nyo tatanggapin yung e-commerce course na to. Ituturo ko rin guys, bukod sa e-com, magtuturo ako ng basic bookkeeping. Kasama yon. Next week, unahin natin paano mag-record ng simpleng basic bookkeeping. Tama? Actually, yun ang magtuturo yun. Ito, naka-ready na rin siya. Kasi, ito po. Accounting exam. Ito. Simpleng entry siya, pero pag nasagutan nyo to, magigets nyo gumawa ng FS. Ito.
Eto po. Ay, tama ba? Basic muna. Basic, tapos, i-translate ko siya sa QuickBooks na basic yung mga question na entry ka lang ng expenses, makikita mo, ay, napunta pala siya sa income statement, napunta pala siya sa balance sheet. Para kapag gumawa ka ng actual na kahit ano, kaya mo na siya. Eto. Naka-ready na yan, guys. Tapos may exam din tong ano, may exam din yung e-commerce. Eto po, oh. Ang gagawin natin, eto, i-entry natin to. Tuturo ko paano pag-entry nito, manual. Tapos lalabas siya sa FS nyo para maintindihan nyo saan siya napunta. Kung itong in-encode mo na to, napunta sa balance sheet, napunta sa income statement, at makakagawa ka ng financial report. Intindihan mo na siya. Tama ba? Yan. Tapos, level 1 yon. Pag nag-enroll kayo, may level 2, actual e-commerce transaction ang i-encode nyo. Magagamit nyo siyang profile kapag nag-apply kayo, nakatapos kayo ng isang e-commerce, balance sheet, at financial statement. I-practice it. Okay? Para mas ma-apply nyo siya. So, internship, session ng basic bookkeeping na may practice set, tsaka practice set ng e-com. Pwede na ba sa 1,000? Sulit na. Plus, meron pa ako mga files na ibibigay. Kasama yon. Yan. Malapit na birthday ko eh. Ayan. Okay na kayo dyan. And then, sige, habang ibibigay ko yung link, save nyo na lang po yung link ha, kasi ito pa yung isa pang gumugulo sa isip ko, matagal na. At ready na akong ituro din. Pero hindi to para sa mga newbies ha. Eto matagal na itong gustong hingin sa akin. Pero ito na nga, gagawin na natin. Ito na, ang inaantay nyo. Pre-webinar to, pero dito, syempre, mas mataas na level to ha. Sige, kung sa kayo masaya. Honest store na lang tayo, guys. Actually, nilagay ko sa form 2 cut eh. Pero 1,000 yan, nilagay ko 1 to kasi tinatanong ko kayo. Sige, 1,000. Ayan. So, next week, actually, nakakatuwa. Alam nyo ba, doon ako nagugulat. Umaabot na ng 200 yung nakikita ko kayo kung sino yung umabot na ng 200 ang gustong matuto paano mag-start ng agency. Yan. Isang masalimuot to pero masaya to kasi ito naman, actual experience ko kung paano kayo mag-build ng agency. Actually, hindi lang basta agency. As a business owner na kasama na to, as a whole, kung ano yung natutunan kong lesson as a business side. Hindi siya tama na kahit saan lagay kayong business, bit-bit nyo to. Meron din po. Ano ba gusto nyo guys? Para na ako naglalako ng ano dito. US tax naman daw. Meron din, isasend ko na lang sa email sa inyo. Okay ba? Hindi ko nakikita yung iba eh. So, sino yung gusto mag-register for next week? Register na kayo. Dito naman, ang gagawin ko dito, lahat naman ang sasama sa akin. May pangalan na ako. Alam niyo kung anong pangalan? AFAM. Bakit AFAM? AFAM. Ano ang AFAM? Sige, sabihin ko kay ano AFAM. Ako rin nabila. Aspiring Future Agency Manager. Yan, si AFAM. Tax preparer na lang. Ayan. So, yan yung, di ba ang saya, AFAM? Yan. Asan, hindi pa ba si Annalisa? Si Serena? So, ito yung share ko sa inyo, guys. Short lang. Siguro kung mabigyan niyo ako ng 10 minutes. Ito kasi yung realization ko sa 3 years. Napagdaanan ko na yung freelancer, tama? Sino dito yung mga naturuan ko naman magka-client? Bukod kay Laika, yung mga halimaw kong anak. So, sa mga nag-enroll sa akin sa Elite, from the start, yung mga coaching ko, yung totoo, naturuan ko ba kayo kung paano kumuha ng client? Nagpo-plaster. Yung sabi ko, holistic approach on getting client, hindi siya by books, hindi siya by babasahin. Yung actual logic behind of getting clients. Tama? So,
nagawa ko na siya, natuturo ko siya. Pero at the end of your career, ang papangarapin nyo kasi mag-build ng agency. Bakit? Pangarap ng lahat yun, di ba? Sino bang di nangarap nun? Tama? Pero ang takot nyo kasi pag mag-build kayo ng agency, paano pag-hire ng tao? Kaya ko bang mag-handle ng tao? Paano ba kumuha ng client? Paano ma-sustain si client? Paano pag nawala si client? Paano pag nawala si PA? Paano pag di ako nabayaran? Tama po ba? Yung paano natin, yan ba yung paano nyo? Kaya kayo natatakot? O kahit newbies na lang, same logic kasi with newbies eh. Paano pag hindi ako na-hire? Paano kung hindi mag-slash yung trabaho ko? Paano? Pero ang realize ko all through these years, ang kailangan talaga nating ma-master is yung getting clients talaga. Ma-master mo yung getting clients. Whatever malagasan ka ng client, you know how to bounce back. Tama ba? Tapos hindi ka umalis, actually naka-receive kami ng email sa client sa agency. We're sad to say, last Friday, ano lang, bakasyon. Hindi na namin tutuloy yung VA services. Hindi namin kasalanan na nag-iba sila ng route. Pero alam mo yun, pinlat ko na sa projection ko yun eh. Ready na ako mag-travel for next year kasi ang laki ng ano namin doon, margin. Tapos biglang mawawala. So, yun yung ituturo ko doon. Ano yung mga backup plans nyo? Ano yung gagawin nyo if that happens? Tuturo ko doon paano mag-create ng proposal. Tama? From client getting, closing, until ma-deliver yung proposal at mapapirma mo si client. Yun naman yun. So, yun yung, tapos tatlong aspect, freelancer, agency, and remote worker. Bakit ako kumuha ngayon ng isang fixed income? Magpakatotoo na tayo kasi kailangan pa rin ng fixed income. Hindi ko pwedeng panghawakan si agency. Tama? Tama ba? Pangarap ko yun, pero ang gusto ko sa agency is ano na lang siya, other source of income. Plus yung talent ko ngayon, coaching. Last yun. But the first is you have to kaya naalala ko si Selena lang yung sinasabi, buti ka pa, ano ka na, ang bilis mo na, nandun ka na. Pero siya kasi, may fixed income siya eh. Ang ganda na ng income niya. So, kailangan ko magkaroon ulit ng fixed income para yung excess lang nun, yun yung fixed income pang bayad ng bills, yung other source of income pang build ng dreams. Gets? So, yun yung coming from experience, you have to look for a one fixed income to pay your bills, and the rest, kung mag-agency ka, build your dreams. Tama ba? Isa puso nyo yun kasi based sa ano ko yan, sa experience ko. And kung gusto nyo pang mag-coaching, gusto nyo magturo, whatever. Ayan, so yan. Kaya yun yung realization ko for 2 years. And yun yung isi-share ko dun sa building an agency. Hindi ko alam kung may sasama. I don't care. Kasi I believe the more you fail fast, mas mabilis kang matututo. Yun yung problema sa iba kasi natatakot mag-fail. Mas mabilis kang mag-fail, the better kasi the more na mas matututo ka agad. Ay, may banner ba? Walang banner, be. Disregard nyo yung banner. Saan ba yung banner? May banner ba? Kasi pang ano yata yung nakuha ko. Saan yung banner? Tanggalin ko na yun. Yung proof na lang din sa inyo. Mamaya ko i-edit. Oo nga, no? Ayan. Disregard na lang po ng banner pa, ano na lang, kasi pang ano yan sana eh, pang sa coaching yon. Yan. Tama. Okay ba tayo guys? May natutunan po ba? Sana naman meron based on my experience. So, ulitin ko lang, ang bibigay ko, internship, basic bookkeeping, practice set ng e-com. And of course, yun, normal ko naman ginagawa eh. Kapag meron kayong recommendation, Miss yan, nag-intern ako, may kasamang certificate yun syempre. Tapos, referrals, di ba nag-refer naman ako, alam ng ibang ano yan. Miss yan, nag-apply ako sa agency, ginawa kitang reference. Alam ng mga taga-edit yan, lahat sila pwede. Pero guys siguraduhin nyo, alam nyo bang mayroong sa amin sa edit?
Hindi ko siya makita sa elite, tapos ano ko, siguro sinisingil siya, sa amin tumatawag. Yun lang, hindi ko talaga siya makita sa elite. May gano'n na, ginamit si Tasoy tapos sinahanap na siya. Pero alam ko naman collector siya. Pero hindi ko para judge siya, pero hindi ko talaga siya pakita. We have the master list eh. So yun. Testimonial, pwede, opo. Pwede, oo, sama natin. Okay ba? Okay. Recording So first stopped. 20 po yun. Ano po i-click? Hindi ko kasi inurirat na to guys eh. Teka, i-edit ko. Ano bang i-edit ko? At tatanggalin ko na yung banner. Ito nyo ba yun? Hindi ko na alam. Sino po pwedeng mag-share or insight? Again, thank you so much sa mga tumulong, yung mga nag-donate. Pupuntahan ko po si Lola, nabigay naman na sa kanya yon. Oo, first 20 po ito ha, para ano po tayo, para fair din. Let me know. Tapos yung email ko guys, kung gusto niyo ako ma-reach out, ito. Di ba yun yung pinang-email ko sa lahat? Yan. Diyan niyo po ako. Naka-avail ka na? Hindi ka na kailangan mag-enroll, be. Dati, sa akin, yung una kong batch, may mga batch 2 years ago na yun. Wala na ako ulit batch. Sigurado ka, nag-enroll ka sa akin? O kay Coach Neil? Kay Coach Neil ata siya. Anyway, question po and then we can, we can adjourn. Uy, seryoso ko si Lina. Pasaway ko. Anong kailangan mo sa akin? Gcash, eto, send ko na lang ulit yung port. Teka lang, mag-edit ko lang saglit kasi may question daw doon. May mali ata ako. Tanggalin ko yung, Nga, ayaw maniwala. ala, bakit? Seryoso. Ito yung link. Teka lang. I-delete ko yung banner. Ayan. Dinelete ko na yung sa banner, guys. Ayan, para hindi na kayo malito. Sino daw ang pumasok? 3 pa lang nakikita ko. Si Caroline, si Erwin, ikaw si Erwin, saka si Jonalyn. Ano daw? Hindi raw ma-share? Ano po yung share? Ayun. So, yung link po, isi-send ko na lang ulit sa email para kung nawala nyo. Pero ayan na po siya, sinend ko na po sa first 20. This week ko po, baka next week tayo mag-start ng intern. Opo, 1K lang po. 1K nilagay ko ito. Tatanggalin ko na din. Lakas nyo sa akin eh. Kasi importante, kailangan ko rin kasi ng tulong dito. To be honest, then, natulungan nyo ako, natulungan ko din kayo. Kasi actual na to eh. Hanggang ginawa ko nga 12 midnight eh. Kung gusto nyo humabol, panilagyan ko na lang dyan. Pero sa first 20 na lang tayo kasi hahati-hatiin. And then magma-mastermind tayo paano natin isusolve yung costing kasi mahaba-haba siya. I share, ito send ko sa inyo. Yung donation drive link, ito po. Any question guys? Sana mag-attend kayo next week tsaka yung mga susunod na tax preparer course. Meron din. Actually, nag-aaral ako ng tax preparer ngayon kasi nga, tax season. Meron kliyente na may 2,000, sabi niya babalikan niya ako kapag ready na to outsource. Kaya kailangan ko mag-aral ng... Naiintindihan ko naman siya. Sila ko, nag-session kami kahapon, tapos ultra tax yung gagamitin. Ito po si She, nasa si She. Ito siya. Ay, ano ba yung sinisend ko na naman? Ayan. Okay na po tayo guys. Thank you so much. Dun sa mag-enroll, email ko na lang kayo kailan tayo magkikita. Para sa actual, i-email ko na lang din yung QBO account. Pwede nyo nang masilip. Payag naman si client. Tapos may code lang po doon. I-email ko kayo tonight. Kung access ng QBO. Pwede nyo na siyang masilip para pag may tanong kayo sa next session, next week, ano nyo na sa akin, coach, ganun, ano yan, diba? Para ma-overview na siya. And then, you can play around lang. Wala naman kayo i-delete, Okay, guys, magdi-delete. Okay? Gala. Send ko lang kay yung link kay She. Kuha niyo na ba yung email ko? Message nyo lang ako, guys,
Kung may tanong. Pwede po sa newbie kasi magkakaroon tayo ng session for basic bookkeeping na using QuickBooks Online. Naka-ready na po yung test. Simple lang, mga 6 questions, tapos i-encode mo siya. Ayan. Thank you so much. Ang pipicture ba tayo? Kasi kayo